Ano ang inyong gagawin kung yung land preparation mo ay inulan at napakaraming tubig? Panoorin nyo po at tapusin ang video ito para malaman nyo po yung sagot. Sigurado magkakaroon kayo ng idea kung ano yung gagawin. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito yung land preparation natin. Ito ay ka-araro lang kahapon. 2 times po na ito na nirotivator. Sana ngayon po ito guguhitan. Sigurado ito ay aking aararuhin ulit. Dahil kapag halimbawa guguhitan ng ganyan, hindi malaganda yung kanyang pagiging preparation sa pagtatanim kung guguhitan natin ng ganyan. So ang gagawin natin dyan, isang padaan ng rotavator, tapos guguhitan para pinong-pino. Pag pinong-pino kasi yan, matagal mag-evaporate o matagal mawala yung moisture po niyan, para mas maganda yung tubo ng mais. Kahit ito'y abunuhan kagad pagkatanim, ang ganda po. Sana lang wala nang susunod kay Pipito para hindi ito maulanan na naman, para hindi na may postpone ulit yung ating pagtatanim. Sana before December makatanim tayo ng mais para eksaktong March or first week of April makatanim ulit tayo ng pangalawang mais. So yung itatanim natin dito yung Dekalb 8282 na talagang napakamahal po ngayon, pero sana masumbungan natin, makita natin yung tamang cultivation nun, tamang pagpapalaki nun, para malaki ulit yung ating mapagbebentahan. Na yung mga nagtatanong, ilan ba yung nakukuha natin sa ating pagmamais, hindi pa naman tayo bumababa sa 10 tons per hectare sa ating mga itinatanim na mais. So kung kayo nagtatanim ng mais, kung kayo may balak mag-switch sa pagtatanim ng mais, panoorin nyo po yung ating mga video, pag-aralan yung ating mga sinasabi para magkaroon kayo ng kaalaman, idea kung paano magtanim ng mais at kumita ng malaki. Nasubukan na po natin na magtanim ng mais, tapos kumita tayo ng siguro 200,000 sa isang hektarya. Gross po yon. So pag halimbawa yung gastos mo sa isang hektarya ay 50,000 or 60,000 or 70,000, malaki po yung kita doon. So siguraduhin nyo lang na tamang inyong ginagawa, tamang inyong inputs para yung kita or aanihin sa pagmamais sigurado at malaki ang inyong pagbebentahan. Hindi pa naman bumababa sa 12, 13 yung mga wet dito, kaya okay lang.
So, ang kwan ngayon, pag maaga tayong mag-ani, sigurado, yung mga nag-aani ngayon, hindi ko sigurado kung magkano yung presyo, pero nasa 20 pa rin yata yung per kilo. Maganda yung presyo ng mais. Yung iba sa atin dito, may mga ilan na nagtatanim ng pechay, short term kasi yung pechay 45 days aanihin na. Mahal ang pechay, pero kapag marami na nagtanim, bababa yung presyo. Kaya ang technique lang doon, dapat pag nagtanim ka, yung mababa yung presyo, pero pag mataas yung presyo, maraming magtatanim. At ito, nakachamba ito kahapon itong aking katabi. Dahil nag-abono sila kahapon at inulan noong gabi, kaya talagang tama or timing yung kanilang pag-aabono dito. So in 1 week, maganda na po itong kanilang mais. Medyo madalang lang yung mga tumubo sa kanila dahil hindi na sila nung itinaulanan, tinamnan na nila pagkatapos ng ulan kaya amadan mo. Pero sa atin, irorotabator natin ito ng once para pino at maganda yung kanyang magiging kalalabasan. Pag pino kasi, maganda yung tubo ng mais, hindi siya nagdra-dry kaagad, yung moisture niya medyo matagal yung pag-stay ng moisture. Kapag matagal yung moisture, siyempre may gagamitin or may sisipsipin yung ating mais para lumaki. Nagpapasalamat tayo at hindi tayo nakapagtanim kaagad bago dumating si Pipito, dahil pag nagtanim tayo at inulan ng ganito, sigurado bulok yung ating buto. Napakamahal pa naman ng buto. So buti na lang na dumating yung bagyo na yan bago tayo magtanim. Mapopostpone lang yung ating pagtatanim, pero okay lang. Basta hindi tayo magastusan ng todo. Ito yung talagang yan. Basang-basa po yan. Hindi ko alam kung kasya yung 1 linggo bago ito madry. Pero okay naman dahil ito ay naararo na. Madali lang po yung yan. Land prep na. Hopefully, ubos na yung mga bagyo na dumaan. Or wala na sanang darating pa na Ito, tingnan nyo. Yan, pag ganyan yung yung tinanim naman mo ng mais na hindi pa tumubo, mamamatay po yung hindi po tutubo yung buto pag ganyan. Sayang yung itatanim pag ganyan. Ito sa kabila talagang yan dahil nababad. Maraming nagtatanong sa atin ba't may mga parte yung mais nila na maliliit. Pag itong nababad na to, mag-yellow po yan. Ito hanggang dun babad po yan hanggang dun. Mag-yellow po yan. Masasaktan po yan. Dahil ito tatagal yan ng 3-4 na araw bago mawala yung tubig. Talagang mabababad po yan ng gusto. So medyo iba yung epekto ng tubig ulan dito sa mais na to. At maganda yung tubig ulan, pero kapag nababad yung mais, hindi yan kasi parang palay. Yung palay gustong-gusto niya, pero pag mais hindi maganda. So ito yung mga kinabi natin, ilan lamang sa mga kaalaman na dapat niyong matutunan, dapat niyong malaman para medyo maganda yung tanim nyo, or magkaroon kayo ng idea kung paano i-prepare yung pagtatamnan nyo ng mais. Ito sa atin may tubig din. Kaya buti na lang hindi pa natin natamnan yan. So patuloy lang kayo sa panonood sa ating mga video. Marami na tayong mga video, pero ina-update po natin para mas lalong gumanda yung ating Nagbabago kasi yung panahon, nagbabago yung mga variety, nagbabago yung mga ginagamit natin, kaya patuloy lang tayong magbasa, manood at pag-aralan yung ating pagtatanim para maging updated po tayo. Pag hindi tayo nag-update, mahuhuli po tayo. At syempre, yung ating paurong din. Imbis na dumami,
gumanda, wala, hindi tayo magde-develop, hindi tayo magsasucceed ng tuloy-tuloy. Maraming salamat sa pakikinig, panonood sa ating mga video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At kung sa palagay niya ay mahalaga yung kaalaman na ating binahagi, share po natin yung video. God bless po!